Mga kababayan, suriin naman natin ang napakatatas na mga pangungusap sa Biblia. Minsan naisip ko, ganito ba talaga sila ang mga apostol? Ganon sila kahusay mananalita sa panahon yun? Gamitin natin ang ating mataas na antas sa pagsusuri upang suriin ang mga bagay na madalas nating hangaan sa Biblia. Ang napakatatas, marinal at tila perpektong pagkakahabi ng mga bersikulo, mga pangungusap, lalo na sa mga aklat ng mga apostol. Marami ang nag-iisip, grabe ang katatasan ng mga salita. Siguradong may mahiwagang superpower na naglikta nito. Ngunit bilang isang investigador, sinuri natin ng malaya ang Biblia. Tulong ng artificial intelligence. Titingnan natin ang operational data ng kasaysayan at ang katotohanan. Ang mga orihinal na apostol ay hindi ganyang katatas magsalita o magsulat. Suriin natin ang kalkulasyon. Sina Pedro at Juan ay mga mangingisda mula sa Galilea. Ang wika nila ay Aramaic at sila ay hindi marunong bumasa at sumulat. Sa katunayan, sa mismong aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 13, ang mga pinuno ng Hudyo mismo ang nagwika na sina Pedro at Juan ay mga taong walang pinag-aralan at mangmang. Sa original na teksto ng Griego, ang ginamit na salita ay idiotay. Kung sila ay mga mangmang sa edukasyon sa kanilang panahon, paano sila nakapagsulat ng ganong katatas na filosofiya na sa wikang Griego? Na wika lamang ng mga mayayaman at edukado sa panahong iyon sa imperyo ng Roma. Ang sagot ay ganito: mayroong ghostwriting at marketing. Noong unang siglo, ang mga liham at kasulatan ay ginagawa ng mga amanuensis, o mga profesional na tagasulat. Ang mga edukadong Griego ang kumukuha ng mga kwento. Pinakinis ang mga pangungusap, nilagyan ng emosyonal na sining, at ginawang matatas upang maging bentang-benta sa mga tao at sa panlasa ng mga lider ng Roma. At pagdating sa panahon ng pagsasali ng Ingles at Tagalog, lalo pa itong pinaganda ng mga makata ng gobyerno upang maging tunog mahiwaga. Ang katatasan ng Biblia ay hindi patunay na milagroso ito. Ito ay patunay ng mahusay na editorial at corporate packaging. Ang dugma upang kontrolin ang emosyon ng tao. Ito ay patunay ng mahusay na editorial at corporate packaging ng dugma upang kontrolin ang emosyon ng tao. Ang tunay na advance o modernong kaisipan nating mga Pilipino ay hindi nadadala sa mabubulaklak na salita. Hinahanap natin ang matigas na ebidensya at rasyonal na kalkulasyon sa likod ng bawat script. Ang dugma ay gumagamit ng magagandang tula at matatas na salita upang maparalisa ang iyong kritikal na pag-iisip. Kapag ang isang kasinungalingan o operational failure ay binihisan mo ng matatas na bersikulo at binasa ng may malalim at na emosyon, ang utak ng tao ay nadadala sa sining at nakakalimutan niya maghanap ng ebidensya. Ang ating mataas na antas na pagsusuri ay nagtuturo sa atin na huwag kang pabulag sa ganda ng script. Suriin mo ang katotohanan at ang data o datos. Hanggang dito lang muna ang ating paksa. Simpleng paliwanag kung bakit ganito katatas ang mga binabasa nating pangungusap ng mga apostol na nakatala sa Biblia. Sa susunod, aalamin natin kung gaano katagal
ang lumipas na panahon bago na isulat ang mga salita ni Kristo sa Biblia. Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.